kasamaan, tagiliban at taguluhan. Matinding kahirapan nagdudulot ng kawalan ng pag-asa at pagkalang na siguro. Kung kaya ang ordinaryong tao ay abalang-abala sa kanilang mga trabaho upang araw-araw ay may maipangtawid at pamilya ay maitabulo. Kagaya na lamang ng mga magulang na sobrang abala sa paghahanap ng mga anak, naghahanap ng atensyon at pagkalinga sa mga barkada, gadgets at social media. Mga tao na umihilong kaputol sa pera at pagpapayaman na akala ito na lamang ang makakapamana sa mga susunod na henerasyon na maaaring magbigitaan sa mga material na nito, ngunit naman utang ng puso. Mga taong lulong sa bisyo, sa pamilya at bayan ay permisyo. Mga taong tulak ng kayabangan at puot, ngunit mga kaluluway puno pala ng tao. Mga taong salat na sa kabutihang loob, wala na ng tao sa Diyos. Kung si Jesus kaya, babago, wala sa langit. May makita pa kaya siyang tao na sumasampalataya sa Kanya at handa siyang magmumural? Nakahanapin ang mga kaluluwa ng mga taong naliligaw ng lakas. Ahalunin ang akmaw nasa laylayan ng lipunan. Yahatid ang pagmamahal at pagmamalasakit nila sa mga taong uhaw at bugol sa pananampalataya. Meron pa kaya silang nasusuntunan na handang magtulong at isismo. Ipahayag ang mga salita at ipalaganap ang habang at kapalawaran nila sa sangkatauhan. Sa maikling palabas na aming inanda para sa iyo, naway makita at mahanap ninyo ang sarili sa bawat karakter at hamunin ang sarili sa buhay ng may paglilingkod at sakripisyo para sa kaharian ng Diyos. Nay, ano ba? Bakit pakialaman? Ang kulit-kulit mo. Sunod ka rin ang sunod. Alam ko na nga kung saan ako pupunta eh. Huwag mo na akong pakialaman. Malaki na ako. Anak, bata ka pa. Kami lang ang nagmamahal sa'yo. Ang mga taong sinasamahan mo, hindi sila mabuti para sa'yo. Huwag ka nang umalis, parang awa mo na. Hindi, Inay. Sawa na ako sa buhay na kasama kayo. Sawa-sawa na nga ako sa mga pangalan niyo eh. Sa bunganga mo. Puro kayong utos. Aalis na ako. Tututuhain na ako nang wala kayo. Kami ka na, anak! 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 Panginoon, ikaw na po ang bahala sa anak ko. Alam ko na may pagkukulang din naman ako. Patawad ko, Panginoon. Sino? Ako? Jesus? Tinatawag mo? Para maglingkod sa'yo? Para magturo ng religion sa mga bata? Anong malay ko dyan? Anong tuturo ko? Kung paano maging suwail sa magulang? Kung paano maging matigas ang ulo? Ay nako, tigilan mo ko. Wala akong panahon. Sayang lang ang oras ko dyan. Yung iba na lang ang tawagin mo. Huwag ako. Ayoko. Hindi. Sino kaya ang ganyan na yan? Sino ka? Ako ba tinatawag mo, Jesus? Para maglingkod sa'yo at maging katekista? Ale, panis po. Parang awa lang po. Makain lang po at pamili ng gamot. Hindi pa po ako kumakain. Harapan niyo na po. Diyos! Halili! O ito,
katekista ang magturo ng religion sa mga bata? Bakit ako, Jesus? Ang sama-sama ko ng babae. Pinigilin na nga ako sa sarili ko eh. Ayoko ng trabaho dito. Pero kailangan kong gawin. Kasi may mga anak ako kailangan ng buhayin. Ilang beses ako humingi ng tulong sa'yo. Pero hindi mo naman ako pinapansin. Tapos ngayon, tatawagin mo ako para maglingkod sa'yo? Hindi! Masundira naman to. Anak pa! Kasi ako bilang ang anak sa tindahan. Naku, sino ba nakita ko? Parang tinatawag ako ah. Teka, alapitan ko ah. Jesus! Ikaw pala yun, Jesus! Talaga siyang tawag! Wala naman Aray ko. Teka, bakit mo ba ako tinatawag? Lasing na ako eh. Alam mo ba? Ikaw na lang, bakit lagi akong lasing? Alam mo ba kung bakit? Dahil sa'yo! Nilayo mo ang aking pamilya! Nilayo mo sila sa akin! Oo! Ikaw, nilayaan mo silang mawala! Alam mo? Lagi ako nag-aalsa sa'yo noon! Bago ako uminom! Pero lagi mo ako tinatema! Tapos eto ka ngayon! Tatawagin ako maglingkod! Ayaw mo! Hindi ako susunod sa'yo! Is that you? Paano nananaginip ba ito? Takas pala ng tama nito. Yeah, man! Nahalik sa'yo. Ikaw, Julie? Pinatawag mo akong maglingkod sa'yo? Really? Teka. Pwede usap na tayo? Nakita ko naman siguro ng bata pa lang ako. Wasak na ako. Basag, sira, tabong. Gets mo? Alam mo ba, Jesus? Ang almusal namin noon araw-araw, walang humpay na away at sigawan ng magulang ko hanggang
Oh? Tinatawag mo ulit magturo? Pagkatapos ng ng asawa ko, tiwanan ako ng napakadaming responsibilidad. Paano mo na aking tingnan mo ang kalagayan ko? Naghihirap, nagturusan, at namumulila. Wala man lang masandalan. Tapos ito ka, tinatawag mo ulit ako para magturo. Sa palagay mo kaya, gagampanan ko lang gusto kong gawin? Hindi na. Ayoko na. Ayoko na magturo. Aksaya lang ng oras yan. Dami pa nga akong dapat gawin eh. Dapat kasi kasuhin. May mga anak na ako. Nag-aaral pa nga yung iba eh. Hindi ko na lang kailangan ng oras ko. Kaya, ayaw naman ako maging mo. Ayaw na maging kapitalista. Ito, realidad ng mundo. Tunay na napakahirap mag-anyaya sa panahon ngayon para maging katekista. Ikaw, ilan na ang naaya mo mag-IFS? Ilang taon na ang nadala mo at naipakilala si Kristo? Akmang tatalikod at aalis na si Jesus na biglang may sumigaw at tinawag ang kanyang pangalan. Sa babaeng pilay at hirap na maglakad dahil sa komplikasyon ng diabetes. Panginoon! Panginoon! Huwag mo akong iwan! Panginoon! Nananalig po ako sa inyo! Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan! Hirap na po ako sa aking paglakad! Narito po ako, Panginoon! Nais ko pong maging makabuluhan ang aking buhay! Nais ko pong maging katulad ng aking kamayapang ina na isang katekista, Panginoon. Kaawaan at paginigin mo ako, Panginoon. Ano ginagawa mo dyan, sister? Bakit ka gumagapang dyan? Kung gusto mo gumaling, doon ka sa hospital pumunta. Hindi ka niya mapapagaling. At lalong hindi ka niya papansinin. Umalis ka na. Huwag kang lumapit sa kanya. Ang tigas ng ulo mo. Bahala ka naman sa buhay mo. Sige, tingnan natin kung mapapagaling ka niya. Tingnan niyo, mga kapatid! Muli akong nakakalakad! Tunay na makapangyarihan ng Diyos! Hindi kayo, mga kapatid! Lumapit na kayo sa Panginoon at pagkakalingin niya kayo! May isang grupo naman ng mga katekista na sama-samang nagdarasal ng rosaryo sa imahe ng mahal na Birhen na Inang Maria. Panginoon,